Ang Diyos ay mabuti at tapat. Magandang gabi po sa bawat anak ng Diyos. Salamat po sa dakilang Diyos na siyang sa atin ay nagbigay ng panibagong pagkakataon upang tayo magkasama-sama sa pamamagitan nitong online live streaming. Sadya pong ang ating Diyos ay laging maaasahan sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon. Naway loobin ng Diyos na tayo'y tulungan niyang maunawaan ang kanyang salita, nang sa gayoy pagpapala niya ay lubusang makamtan. At sa ating pong pagpapatuloy, sa muli, hilingin natin ang dakilang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng maiksing panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay taos-pusong sa iyo dumudulog, nagpapakababa ng lubusan na sa pangalan ni Jesus kami nananampalataya na patuloy mo kaming lilinisin sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala, nang sa gayoy malaya kang makapangusap, malaya kang magbigay ng kalakasan sa iyong mga anak, at umaasang lubos ang bawat isa na ang Espiritong Banal ang sa amin ay patuloy na magiging patnubay at inspirasyon, at ito po ay sa tulong ng liwanag mula sa iyong salitang banal. Salamat po. Ito po'y aming dalangin lubos sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa panalangin. At ang ating pong focus ay patungkol sa alphabetical truths about prayer. At sa ngayon, ang ating pag-uusapan ay letter R. Ulitin ko, letter R. Ang ating pong tema na bibigyang pansin sa gabing ito ay pinamagatan nating The Revealed Truths about Prayer. Ulitin ko po, The Revealed Truths about Prayer. At yung pong ating pinakateksto na siyang paghahanguan ng ating buong pag-aaral ay nasa aklat po ng Acts chapter 4 verses 23 to 31. Hindi ko na po muna babasahin ang mga talatang ito dahil ito naman po ay aking mababasa sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ulitin ko ang ating teksto, Acts chapter 4, verses 23 to 31. Sa muli, ating balikan ang ating tema na pinamagatan nating The Revealed Truths about Prayer. Yung salitang revealed sa ating talakayan ay isang adjective, ibig sabihin ay hayag, kita, bunyag o lantad. Yung salitang verb na reveal, it means to make known through divine inspiration. At ito po ay ibinigay ng Merriam-Webster's Dictionary. Meron po pong isang galing sa nasabing dictionary at ito ay to make it generally known. So pag sinabing revealed ay malaman, maunawaan. Ngayon po, God's Word revealed truths about prayer. Ibig sabihin, wala nang iba pang makapagpapahayag ng patungkol sa panalangin maliban sa salita ng Diyos. Yung pong ating pinakateksto na Acts chapter 4, verses 31 o verses 23 to 31 ay nakalagay po dito ang iba't ibang hayag na katotohanan
patungkol sa panalangin. Again, in this particular passage, God revealed truths about prayer. Mga kapatid, nais ko pong ipahayag sa bawat isa na mula sa banal na kasulatan ay maliwanag na ipinahayag ng Diyos ang mga katotohanan patungkol sa panalangin. At narito po ang tatlong hayag na katotohanan patungkol sa panalangin. The three revealed truths about prayer. Number 1, integrated prayer warriors are persuaded people. Ito po ay Acts chapter 4, verses 23 and 24. Next, intelligent prayer warriors are perceptive people. Ito po ay nakalagay sa Acts chapter 4, verses 24 to 28. And last one, intercessory prayer warriors are persistent people. Nakalagay ito sa Acts chapter 4, verses 29 to 31. Ulitin ko po ang tatlong hayag na katotohanan patungkol sa panalangin. Number 1, integrated prayer warriors are persuaded people. Number 2, intelligent prayer warriors are perceptive people. And last one, number 3, intercessory prayer warriors are persistent people. Ngayon po, atin na pong talakayin ang unang hayag na katotohanan patungkol sa panalangin. At ito po ay integrated prayer warriors are persuaded people. At inulit ko po, ito po ay nakatala sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verses 23 and 24. Ano nga ba salitang integrated? Pag sinabing integrated ay pagsama-samahin o nagsama-sama. Yun namang salitang persuaded, ibig sabihin nahimok, naakit o nahikayat. So sa Tagalog, ang ating main point ay ang nagsama-samang prayer warriors ay ang mga nahikayat na tao. Basahin ko po ang ating teksto sa Tagalog, Acts chapter 4, verse 23 and 24. Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Hanggang doon lang po ang babasahin ko mga talata. Ngayon po, bakit sila nagsama-sama sa pananalangin? Ang dahilan po ay nasa verse 23. Ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Ang kasaysayan po ay nangaral sina Pedro at Juan at sa kailang pagsasalita ay may himalang nangyari. At sa himalang ito, maraming naniwala kina Pedro at Juan. At sa dami ng naniwala, yung pong mga punong saserdote o matatanda ng bayan ng Israel ay nagkaroon po sila ng tinatawag na envy. Nagkaroon ng inggit. Kaya, sapagkat nagkaroon silang inggit, meron silang ginawa. Ito ang ginawa nila. Ang sabi sa verse 17 and 18, basahin ko po ang ginawa nila. Verse 17 and 18, chapter 4, 17 and 18, ganito sabi. Pakinggan po natin. Para hindi na pumalit ito, balaan natin sila na huwag na magsalita kanino man tungkol sa pangalan ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Ano yon? They were severely threatened not to speak
about Jesus. Sila'y grabe ang kanilang tinanggap na pagbibigay ng babala sa kanila. Ano pa po? Sa talatang 21, ang sabi sa 21, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit. So dito, may dalawang bagay. Severely threatened. Ikalawa, further threatened. So, yung pong narinig lang balita, yung pong sinabi na Pedro at Juan sa mga kasamahan nila, ay hindi ito nagtulak upang sila magkwento ng negative. Nagtulak ito sa kanila para lalo silang magsama-sama sa pananalangin bilang prayer warriors. Ibig sabihin, by nature, every Christian is born in the kingdom of God as warrior, not warrior. So, bakit warrior? Sapagkat si Jesus na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay siyang pinaka-leader ng bawat Kristiyano laban sa hukbo ng kasamaan at ng kadiliman. Kaya, hindi nagtataka ang Kristiyano kung bakit may taong galit sa kanya, kung bakit may taong ayaw sa kanya, kung bakit may taong hindi siya naiintindihan. Alam ng Kristiyano yan, sapagkat ang pakikipagbaka niya ay hindi naman laban sa tao, kundi laban sa mga hindi nakikitang espiritu na padala ni Satanas. Ngayon po, what are the proofs of their integrated prayer? Ano po ba yung patunay na sila ay nagsasama-sama? Number 1, they raise their voice to God. Ang sabi po sa talata, sa English ko babasahin para mas maganda. Ang sabi po sa English, sa Acts 4, verse 23, especially sa verse 24, so, when they heard that, they raised their voice to God. Sila ay sama-samang tumawag sa Diyos. So, hindi sila magkakahiwalay. They are united. They were praying unitedly. They were praying and raising their voice to God. So, sama-sama silang dumadalangin sa Diyos. Another, they prayed with one accord. Yan din po sabi sa verse 24. Their voice to God with one accord. Pag sinabing one accord, kung sinabi nilang Diyos, ikay dakila, sama-sama sila. Kung ano ang sinasabi ng isa, patungkol sa kanilang idinadalangin, magkasama sila. Ibig sabihin, ang isang hayag na katotohanan patungkol sa panalangin ay yung sama-samang dalangin ng mga prayer warriors ay mga persuaded people, mga nahikayat na tao. Ang tanong, ano ang naging resulta ng kanilang integrated prayer? Number 1 po, they never fight against their enemies. Hindi sila nakipag-away. Hindi sila nagbitaw ng salita laban sa kanilang kapwa, especially sila na laban sa kanila. Another is, their united prayer was strong. Lalong naging matatag ang kanilang panalangin. So, ibig sabihin pala, yung unang hayag na katotohanan sa panalangin ay simple lamang. Sila'y nagsama-masamang nananalangin. They were praying unitedly. Ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Ang totoong nagkakaisa sa panalangin ay hindi nagsasalita ng laban sa mga taong laban sa kanila. At ito po'y pinatotohanan sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 14. Ito sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. So, ano po ang itinuturo sa atin na kanyang mga anak sa mga sandaling ito? Tayo po pala ay hinihikayat ng Panginoon
na magsama-sama sa pananalangin. Paano yan, pastor? Wala namang nagaganap na face-to-face meeting sa maraming mga gawain. Well, pwede mag-pray ang 2 o 3. Pwede mag-pray ang pamilya. Kaya kami sa aming pamilya, meron kaming prayer every day. Hindi namin nalilimutang matulog nang hindi nananalangin. Kaya ito'y ginagawa namin sapagkat naniniwala kami, especially sa aking family, na the family that prays together stays together. So, ibig sabihin, kung wala mang fellowship sa ating mga gawain ng face-to-face, subalit ito'y magagawa naman sa bawat pamilya. Ang bawat ama ng tahanan o ang bawat ina ng tahanan, ipunin ang mga anak, manalangin ng sama-sama. Ano po ba ang 5 minuto, 10 minuto o 15 minuto? Tayo pong mga anak ng Diyos ay tinawag ng Diyos para manalangin. Bakit? Kapag nanalangin tayo ng sama-sama, yan ang hayag na katotohanan na ating ginaganap at tinutupad ang kalooban ng ating Panginoon. Bilang paalala, kung hindi pa natin nagagawa ang panalangin sama-sama sa pamilya, ito po ang challenge. Simulan po natin. Pag sinimulan natin ang panalangin ng family prayer, may magandang mangyayari sa takdang panahon. Ikalawa po na ating tatalakayin na revealed truths about prayer ay intelligent prayer warriors are perceptive people. Ito po yung nakalagay sa Acts chapter 4 verses 24 to 28. Yung salitang intelligent sa Tagalog ay matalino, marunong o matalas ang isip. Yung naman salitang perceptive ay mapangunawa. Kaya sa Tagalog, ang ating main point ay ang mga matatalinong prayer warriors ay ang mga mapangunawang tao. Magtatanong, bakit kaya matatalino yung mga nanalangin ayon sa Acts chapter 4 verses 24 to 28? Number 1, alam nila kung sino ang kanilang kaaway. Yun ang unang bagay. Babasahin ko po sa aklat ng Ephesians 6 verse 12. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso ay ganito, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga hukbong espiritual. So, ang matalinong prayer warriors, hindi niya iniisip na ang kaaway niya yung mga naninira sa kanya. Hindi niya iniisip na ang kaaway niya yung mga taong gumawa ng masama sa kanya. Hindi niya iniisip na kaaway yung mga taong nangako sa kanya, subalit hindi naman tinupad. Nasa isip niya na ang kaaway niya ay si Satanas lamang at ang hukbong espiritual mismo na hawak ni Satanas, na kung tawagin natin ay mga evil spirits or evil forces. So, ang matalinong nananalangin o the intelligent prayer warrior knows who is his enemy. Ikalawa, kung bakit sila matatalino? Alam nila kung saan sila panig. Ayon po sa Roma 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? So ang matatalino, alam nila na sila ay panig o sila ay nakapanig sa Diyos. So, kung sila ay panig sa Diyos, sino ang kalaban nila? Walang sino mang pwedeng makatalo, makapanaig laban sa Diyos. Kaya, ang matalinong nananalangin ay alam niya kung sino ang kanyang kaaway at alam niya kung saan siya panig. Ngayon po,
What are the proofs of their intelligent prayer? Ano po ba yung mga patunay ng kanilang matalinong panalangin? At ito po ay may tatlong patunay. Una po, they know who God is. Ang sabi po sa Aklat ng Gawa 4 o Gawa 4 talatang 24 ay ganito. Pakinggan po natin. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit. Basahin ko ito sa Ingles. Mas maganda po ang pagkakasabi. Acts 4 verse 24, it says, so, when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God. They know who God is. Ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang kanilang Panginoon. So, yung kanilang tinatawagang Panginoong Diyos, ang kanilang tinatawagang Panginoong si Kristo, alam nila na yun ay Diyos. So, ang matalino na nananalangin, alam nila kung sino ang kanilang Diyos. Ano pa ang kanilang pagkaalam sa kanilang Diyos? Sa talatang 24 pa din ng Tagalog, ito sabi, pakinggan po natin, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. So, alam nila na hindi lang ang kanilang Panginoon ay ang Diyos, alam din nila na ang kanilang Panginoon ay Creator. Lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at lahat ng mga naroon. Ibig sabihin, ito ang patunay na ang kanilang pananalangin ay intelligent. They know who God is. Ikalawa, they know their God's enemies' characteristics. Alam nila kung ano ang katangian ng kanilang mga kaaway. Ang unang katangian, they rage. Sa talatang 25, pag sinabing they rage, ang sabi ganito, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit? So, alam nila na talagang galit ang mga kaaway ng Diyos. Kung sila hindi nagagalit sa mga Kristiyano, ay pabor yun. Pero, normal lamang na hindi sila pabor sa Kristiyano. At normal na sila galit. Kaya, kung inisip ng Kristiyano, bakit sila galit sa akin? Ibig sabihin, hindi sila matalinong nananalangin. Kung ang mga kapitbahay, ang mga kakilala niya hindi nagalit, ay ekstrang pabor yan. Pero normal lamang sa kanila ang sila'y magalit. Ano pa po? Sa talatang 25, they plot vain things. Ano po ang sabi sa 25? Ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Pangalawa, alam nila ang katangian ng kaaway ng Diyos ay nagbabalak ng laging masama. Kapag ang isang gawain ay nagpapatuloy, may nagbabalak ng masama. Hindi ito lingid sa mga kapatid natin na naroon sa sapang door of faith. Nung panahon ni Pastor Akinay, ayon sa nabalitaan ko, ang isa doon sa mga taga doon, kung ako hindi nagkamali, ang kanilang kapitan ay sinugod ang kanilang church at gusto silang saktan. So, hindi naman sila nagalit. Ang kanilang ginawa, lalo silang nanalangin sa Diyos. So, ibig sabihin, ay alam nila na normal lamang na magplano ng masama ang mga kaaway. So, pag hindi matanggap ng Kristiyanong nagpaplano ng masamang kaaway, hindi po siya matalinong nananalangin. Pangatlo, ang sabi rin po sa talatang 26, they are against the Lord and His Christ. Ang sabi sa Tagalog, nakahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang, walang iba kundi si Jesu Kristo. So normally, ang pangatlo,
sila'y laban sa Diyos na lumikha at laban kay Kristong Panginoon ng bawat Kristiyano. So, kung may mga taong sasalita laban sa Diyos, laban sa mga naniniwala sa Diyos, at laban kay Kristo, kung siya matalino, naiintindihan nila na normal nilang itong ginagawa. Ano pa po ang patunay na sila intelligent prayer warriors? They know God's purpose. Alam nila ang layunin ng Diyos. Sa talatang 28, ito sabi, isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. So alam nila na ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. At ito'y pinatunayan sa Roma 8:28. So ibig sabihin, ang matalino nananalangin, alam nila na may plano ang Diyos. At ano ba ang laging plano ng Diyos? Papagtagumpayin ang bawat anak ng Diyos. Sa makatwid, kung nagtatagumpay ang Kristiyano, plano niya yan. At kung sa mga sandaling ito, nasa panahon pa ng struggle, may magandang plano ang Diyos sa ganyang Kristiyano, pagtatagumpayin niya ng Panginoon. Kung isang Kristiyano nakakaranas ng kabigatan, nakakaranas ng kalungkutan, huwag siyang mag-alala. Ang plano ni Jesus, papagtagumpayin siya. Nais ni Jesus magtagumpay ang ganyang klaseng tao. Kaya, huwag malungkot ang mga nakaranas ng kalumbayan. Huwag malungkot ang nakaranas ng kabigatan. Huwag malungkot ang nakaranas ng pagkagutom, ng kakulangan. Here is the good news. May plano si Jesus. Papagtatagumpayin ni Jesus ang lahat na may ganyang karanasan. So, ano ibig sabihin? May magandang resulta. Ngayon, ang tanong, ano ang resulta nung sila manalangin na mayroong katalinuhan? They became wise as serpents and they became harmless as doves. Ito nakalagay po sa Mateo 10:16. Ang sabi ng talata, ngayon, sinisugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Yan ang resulta. Kapag ang isang Kristiyano ay intelligent prayer, nagiging wise siya, kagaya ng serpent, at nagiging harmless at maamo na gaya ng mga kalapati. Ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Ang totoong matalinong na panalangin ay nagiging matalino sa pananalangin at nagiging maamo sa mga kanyang ipinapanalangin. At muli kang babasahin ang Mateo 10:16. Ito sabi talata, ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Ano po ang itinuturo nito sa ating mga anak ng Diyos? Nais po ni Jesus, maging matalino tayong prayer warrior. Paano ito magiging matalino? Dapat alam natin kung sino ang ating Diyos. Dapat alam natin kung sino ang ating kaaway. Dapat maintindihan natin, wala tayong kaaway na tao. Wala tayong kaaway na relihiyon. Wala tayong kaaway na sino mang umaaway sa atin. Hindi natin sila kaaway. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Mahalin natin ang mga tao. And then the moment we pray for them, we show our love for them. At kung may mga taong gumawa sa atin na masama na gusto nating magalit, lumuhod tayo, manalangin, Lord, pagpalain mo itong taong gumawa ng masama sa akin. Kapag naipanalangin natin yung gumagawa ng masama sa atin, tayo na po ang tinatawag na intelligent prayer warrior. Nawa po, maging isa tayo sa grupo ng mga taong kagaya sa lumang tipan, kung manalangin sila, ay panalangin may katalinuhan. Pangatlong
hayag na katotohanan patungkol sa panalangin ay intercessory prayer warriors are persistent people. Pag sinabing intercessory, namamagitan, pananalangin para sa iba. Pag sinabing persistent, paulit-ulit, patuloy, mapilit o matiyaga. Kaya pag itatagalog natin ang ating main points ay ang mga namamagitang prayer warriors ay ang mga matiyagang tao. Ngayon, bakit sila ay napakatiyaga sa pananalangin? Dalawang dahilan. Una po, ito ay utos ng Panginoon. Ang sabi sa Lucas 18:1, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat sinilang manalangin lagi at huwag manghinawa. So, utos to ng Panginoon na ang pananalangin ay grabing panalangin, dapat intercessory prayer. Yan po ang hinihingi ng Diyos. Pangalawang dahilan bakit sila matyaga, ito ay tinutugon ng Panginoon. Sa Lucas 11, talatang 8, ito ang patunay na tinutugon ng Panginoon. Pakinggan po natin. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ibig sabihin, kapag nanalangin ng tuloy-tuloy at nagtatyaga at nagpupumilit, nagpupursige, persistent, yan ang dahilan. Kaya tinatawag silang intercessory prayer warriors. Well, walang hindi sa panalangin. Ang kulang na lang sa Kristiyano ay hindi nananalangin. Ang tanong, what are the proofs of their intercessory prayer? Ano ang patunay ng kanilang intercessory prayer? Sa talata, sa English ko muna babasahin, itong sabi nila. Ito po ay napakahalaga salita, 5 letra. Ang sabi po sa talatang ito, Acts chapter 4, verse 29. Ito po ang kalang intercessory prayer. Lord, look on their threats and grant. Yung po kanilang intercessory prayer ay grant. Lord, grant us. Lord, grant your servants. Ang binanggit sa talata ay, Lord, grant to your servants. Yung salitang grant ay ibigay, payagan, ipagkaloob, tumanggap o igawad. Yung salitang grant. So, meron silang hinihiling sa Diyos. At tatlo po ang patunay ng kanilang intercessory prayer. Meron silang tatlong hinihingi. Number 1, to speak His word with boldness. Basahin ko sa Tagalog, ang kanilang unang hinihingi sa Diyos, hindi nila hiningi na gantihan ng Diyos ang gumawa ng masama. Sa halip, ang kanilang intercession ay ganito ang sabi nila. Ang sabi sa verse 29, pakinggan po natin ang sabi ng talata, ganito, tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Kaya, napakaganda. Naging matapang sila. At ito ang patunay na maging matapang sila. Doon po sa Ingles, ng chapter 4, ng talatang ito pong sabi ni na Pedro, but Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So, basahin ko po sa Tagalog ang pagkakasabi sa talatang iyon. Ang sabi po ay ganito,
Ang sabi po ng talata ng chapter 4, dito po sa talatang, mas maganda basahin ko muna sa talatang 19. Okay, let me read sa talatang 19 mga kapatid. Ito sabi sa talatang 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kaya kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming makita at narinig. Sa makatwid, naging matapang sila. Hindi sila natakot. Pangalawang kanilang hinihiling ay to stretch his hand to heal people. Ang sabi po sa talatang 30, sa Tagalog ay ganito, iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling. So, hindi lang pala ang preaching, sabihin si Jesus ay tagapagligtas. Kasama rin pala na si Jesus ay nagpapagaling. Ang kaligtasan po ay para itong coin, dalawang side. Ang first side ay spiritual. Ibig sabihin ito, kaligtasan. Ang another side ay physical. Ibig sabihin ay kagalingan. So, ibig sabihin, kung may gumagaling sa pangangaral dahil sa pangalan ni Jesus, yan po ay grant. Yan po ay ibinigay ng Diyos sa kanila. At pangatlo, sa talatang 30, to do signs and wonders through the name of Jesus. Ang sabi po sa Tagalog talatang 30, iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalagan. Tatlo ang kailang request. To speak His word with boldness, to stretch His hand to heal, and last one, to do signs and wonders through the name of Jesus. Yan po ang kailang request. Ang matalinong prayer warrior, hindi siya nag-request na ikasasama ng tao. Ang kanilang request, mas lalo silang gamitin ng Panginoon. At anong resulta sa kanilang intercessory prayer? Ang sabi po sa talatang 31, tatlo ang nangyari. Talatang 31, pakinggan po natin, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Yan ang una, nayanig ang pinagtitipunan. Ikalawa, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At pangatlo, buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, dininig ng Diyos ang kanilang intercession. Nayanig ang palibot, napuspos ng Espiritu at buong tapang na nangaral. So, ibig sabihin, kapag pala puspusan ang intercession, normal lang pala na mapuspos ang tao ng Espiritu Santo. At normal pala na siya mangaral ng may katapangan. So, ibig sabihin, ang pangatlong hayag na katotohanan ay kapag sila'y nananalangin through intercessory prayer, may nangyayari. Sila'y napupuspos ng Espiritu at nagkakaroon ng katapangan. Ano pong ibig sabihin nito? Simple lang. Ang totoong namamagitang nananalangin sa Diyos ay nakatatanggap ng mahimalang pagtugon ng Diyos. Ito po'y sinabing una sa Genesis 18, talatang 14. Ito sabi ng Panginoon, meron bang di maaari sa akin? Yung una, is there anything too hard for the Lord? At isa pa po, sa Ezekiel 22, talatang 30, ito sabi ng Panginoon, pakinggan natin, humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalan ang lungsod sa araw na ibuhos ang aking puot, ngunit wala akong makita. Pangalawa, na talata, naghahanap ang Diyos ng mga intercessors. Naghahanap siya upang kumilos ang Diyos. Naghahanap ang Diyos upang ang ipinapanalangin nila ay mapuspos ng Banal Espiritu, upang kanyang ipinapanalangin ay magkaroon ng tapang ng pangaral. Mga kapatid, ano po ang itinuturo sa atin sa gabi nito? Simple lamang po. Ang hayag na katotohanan ng panalangin ay kapag
nananalangin tayo ng namamagitan sa Diyos. Na kung sa ating dalangin ay bigyan tayo ng katapangan ng Panginoon. Bigyan tayo ng kapuspusan ng Panginoon. Magpagaling siya. Gamitin tayo ng Diyos para magkaroon ng himala. Kung saan mahimala nung panahon ni Pedro, maraming tumatanggap sa Panginoon. Kung saan maraming himala, maraming lumalapit sa Diyos. Mga kapatid, kung sama-sama ang ating pananalangin, kung ating pananalangin ay may kasamang matinding intercession sa Diyos, imposibleng hindi natin makita ang himala ng pagbabago sa ating ipinapanalangin, ang himala ng paggaling sa ating ipinapanalangin, ang himala ng pagkilos ng Diyos sa mga tao upang sila'y maligtas. Kaya nga po, ano ang ipinapaalaala sa atin ng Diyos? Na there are three revealed truths about prayer. Number one, integrated prayer warriors are persuaded people. Number two, intelligent prayer warriors are perceptive people. And last one, intercessory prayer warriors are persistent people. Nawa po, sa ating napag-aralan, tayo magsama-sama sa ating pamilya, tayo manalangin na may katalinuhan, at tayo manalangin na dumadaing sa Diyos, sapagkat may ginagawa ang Diyos habang nananalangin tayo. Hayaan nating patuloy na may gawin ng Diyos. At kung gusto nating patuloy siyang may ginagawa, patuloy din ang ating panalangin. Ang panalangin natin ang hinihinti ng Diyos upang maganap ang kanyang kalooban sa lahat-lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa aming salitang narinig. Salamat sa mga paalaala mo sa amin na may ginagawa ka, na may hayag na katotohanan patungkol sa panalangin. Nawa o Diyos, itong aming napag-aralan sa gabing ito'y mahayag sa amin. Gamitin mo kong Panginoon upang mabigyan ka ng kaluwalhatian, upang mailapit namin ang mga tao sa iyo, upang matanggap ang lahat ng aming mga kahilingan. Salamat o Diyos. Ito po'y aming dalangin lubos sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless every one of us.